in toothpaste form, powder, cream, at teeth strips. Sa unang gamit pa lang daw ng mga ito, puputi na ang mga ngiti natin. Iyan ang claim ng pagkarami-raming teeth whitening products na makikita online. May kasama pang litrato ng before at after ng endorsers. Para malaman kung gaano yan katotoo, atin itong sinubukan. So ito yung ngipin natin ngayon. Yan siya. Natural na natural lang. Titignan natin kung may difference ito pagkatapos natin gamitin itong toothpaste. So nasa 40 pesos to 50 pesos ito online. So natapos na natin itry itong toothpaste kapag mumug na tayo and parang same pa rin naman siya doon sa natural na kulay ng ngipin natin. Ayon sa nakausap nating dentista, huwag panghinaan ng loob kung hindi pearly white teeth ang meron ka. Normal lang daw yan. The natural healthy color of a teeth is yellowish gray. But a lot of people, of course, if they are not a dentist, they don't know about what is the yellowish gray. It doesn't mean that if your teeth is yellow, hindi siya matibay. Actually, yun ang matibay ng ngipin. Okay. And when you get older, of course, the teeth changes color, it becomes gray. So, as long as you're still young, you will have that a little bit yellowish teeth. Not really yellow, but not really white then. Kaya paalala nila, maghinay sa pagpapaniwala sa mga nakikitang too good to be true advertisement na isang gamit lang ng produkto ay mapapabilis ng mapaputi ang inyong ngipin. That's too aggressive if it is true, because for sure it has an acid, and the acid per se is very, very harmful for the teeth. Kaya mas mabuti pa rin kumonsulta sa mga profesional na dentista. Sila rin kasi ang magsasabi kung kakayanin pang paputiin ang inyong ngipin. The whitening toothpaste is a maintenance toothpaste. It really doesn't whiten the teeth. You have to undergo whitening chairside by the dentist before you use the whitening toothpaste to maintain that white that they call. But you really have to go to the dentist for the retouch. Kung hindi naman, pero gustong maging aesthetically pleasing ang smile, may mga dental procedures na safe at marerekomenda. Tulad ng paglilinis, prosthesis, veneers, o sinasabi nilang bleaching kung saan posible ang makuha ang dream smile nang hindi nalalagay sa delikado ang safety ng pasyente. Be very careful in choosing to be beautiful. Be safe first. Consult the professional before you do anything, even if it is not on your teeth, especially on your face. Brush ka lagi ng ngipin para maalagaan ang iyong ngipin. Hindi lahat ng shortcut ay maganda. Mahalin ang pagiging natural o kaya naman ay humanap ng advice mula sa mga profesional. Mobile journalist Marymon Reyes po, hatid ang muka ng balita. Biyahe ng e-trike dito, benta ng rims at gulong doon. Ganito ang routine ng rakiterong si Kuya Bong, na isa sa napakaraming Pilipinong nakikipagsabayan sa hustle culture. Nasasakripisyo ang oras ng pahinga o para magliwaliw. Pero para kay Kuya Bong, okay lang daw dahil ang extra income ay mapupunta sa kanyang pamilya. Aga gigising, alas 3, uwi ka alas 9. Medyo mahirap pero tiyagaan lang. Ayon sa market research firm na Kantar, 7 out of 10 Filipino ay may sideline o extra trabaho para sa dagdag gastos sa pamilya. Ang rason ng karamihan, tulad ni Kuya Bong, pantustos para sa pamilya. Ayon din sa survey ng Kantar, 19% naman nagsasabing nahihirapan sila mamuhay dahil sa retrenchment o mas konting working hours. Kaya bawas din ang kita. Marami tuloy ang naghahanap talaga ng sideline. Kasi marunong ako magtay eh. Pag may mga order, kung kaya kong mas malaki, kita kasi madodoble yung isang araw mo. Gaya ni Kuya Bong, raketero rin noon ang dating security guard / motorcycle taxi rider na si Kuya Denmark. Pero ngayon, nananatiling lang siya bilang MC taxi rider para makapiling ang kanyang pamilya. Ngayon, natututuan ko sila ng mga gulay. Nakakain sila, tsaka naalagaan ko sila. Tsaka mas mahaba yung time ko para sa pamilya. Sabi nga sa kanta, kayod kabayo, kayod barya. Sa ganitong kultura na lumalaki ang karamihan, lalo't sa dagdag na kita sa pag-sideline, sigurado naman daw ang pantawid sa pangangailangan ng kanilang pamilya. Mobile Journal, Ivan Taringki po, hatid ang muka ng balita. Mabusisi, makulay at detalyado. Ito ang pinya weaving industry na pinasok ng magkapatid na Alan at Arlene.
Mabusisi dahil mula sa dahon ng mga tanim na red Spanish pineapple, may prosesong tinatawag na scraping upang makuha ang fibers ng pinya. Ito naman ang ginagamit nila sa paghahabi. And then knotting, weaving. So doon na sa weaving ang bagsak ng mga knotted fibers. Kwento ni Alan, sa Old Buswang, Kalibo, Aklan matatagpuan ang sentro ng pinya weaving. At itong tradisyon na ito, naipasa na from generation to generation sa kanilang pamilya. Pero sina Alan at Arlene, pumasok daw munang empleyado ng gobyerno bago nagdesisyong ipagpatuloy ang weaving business ng pamilya noong 1996. Ako yung nag-encourage sa mother ko na magkaroon ng mag-try lang ng isang handloom para sa pinya weaving. Inaral itong mabuti ni Alan at ayon sa kanya, meron palang 2 uri ng fiber na makukuha sa halaman ng red Spanish pineapple. Yung outer fiber at tinatawag nilang bastos, and then yung inner fiber is liniwan. Kung paghahambingin, mas pino ngunit mas matibay ang liniwan kumpara sa bastos. Pero sa ngayon, mas nagagamit na ang bastos na hinahalo sa silk. Ito ang tinatawag nilang pinya seda. Kahit matagal na sila sa industriya na ito, hindi pa rin sila natatapos sa pag-develop ng mga bagong bagay. At isa na dyan ang tinatawag nilang semi-mechanized handloom. Usually kasi 30 inches width lang yung tela or 36 inches. So, nung ma-develop yung handloom na yon na semi-mechanized, kaya na ng 60 inches width sa isang tao na weaver. Sa kanilang pagsisikap, ang dating negosyo nilang iilang empleyado lang, lumago at nagkalat na sa iba't ibang panig ng Aklan. Kaya para sa mga kabataan na nais sumubok ng bago, ang mensahe ni Arlene, develop lang tayo. Huwag mag-stop ng development. Para hindi yung stagnant na ganun. Meron na akong design na ganun. So develop para ma-preserve talaga ang weaving. sinubukan at pinaghirapan. So don't be afraid to take that leap of faith to try something new today. Mobile Journal Denise Baldesancho po, hatid ang mukha ng balita.